What's the day to everyone? Welcome to OPM, our online prayer meeting. My dear Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 All the time, God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM Online Prayer Meeting. Live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Jesus Coffee Church. Every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo, mga kapatid. At ako nga po pala, ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya, ang inyong makakasama this Wednesday night. Amen. Praise the Lord. I'm so glad that you are here tonight, mga kapatid. Na-miss ko po kayo. Ready na po ba kayong tumanggap ng salita at mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi? Type nyo nga sa comments, mga kapatid. Amen! Praise the Lord! At kung first time mo, kapatid, dito sa ating OPM, huwag niyo pong kalilimutan, mga kapatid, na i-type ang new blessing sa ating comment section para naman ma-welcome namin kayo at para naman mabati namin kayo, mga kapatid. Praise the Lord! And of course, para sa ating digital evangelism, please don't forget to like and share this live video, mga kapatid. No, let's keep tagging and mentioning our friends and loved ones. Praise the Lord! Thank you, Lord, no, sa mga kapatid natin na masisipag mag-tag at mag-share at mag-mention ng kanilang mga mahal sa buhay gabi-gabi. May your faithfulness be rewarded, mga kapatid, no? Thank you, Lord. And of course, bati-bati muna tayo, mga kapatid, na isang pinagpalang gabi para naman sa ating mga early birds na talaga naman lagi nakaantabay. Kasi si Rhea Quaresma from China, kasi Celine Rovillos naman from Egypt. Thank you sa buhay niyo, mga kapatid. No, of course din kay Mami Beng na masipag magtag at lagi nakaantabay. Isang pinagpalang gabi din po sa aking mga Mami Ninang. Ayan, kay Mami Adik na masipag din magtag at mag-mention ng friends. At sa akin naman Mami Ninang din na si Mami Lola. Ayan, thank you, Lord, po sa buhay niyo. At ilaw din kay Sister Ruth. Praise the Lord po. And of course, sa Montoya family na nanonood din sa mga oras na ito. Isang mainit na pagbati din sa ating local and international churches at sa mga kapatid natin sa Jesus Coffee Church, Greece and Canada. Praise the Lord po, mga kapatid, sa buhay niyo. At isang pinagpalang gabi rin po sa ating mga local church families. Hello po sa ating J Coffee Nakasugbo, J Coffee Manila, J Coffee Nueva Ecija, at syempre sa ating J Coffee Las Piñas. Hello, mga kapatid, sa pinagpalang gabi po sa inyo. Praise the Lord. And of course, pinabati din natin ating mga J Coffee pastors. Hello po, Pastor Jan, nasa Canada ngayon. Hello po kay Bishop Ricky, and hello din po kay Reverend Joe. Isang pinagpalang gabi po kay Pastor Arnold, kay Pastora Vanji, kay Pastor Bong, Pastor Josephine Ilaga. Praise the Lord po sa buhay ng ating J Coffee pastors. Pinabati ko po namin isang pinagpalang gabi ang ating butihin at anointed ng pastor, Pastor Van Rusit, at sa kanyang magandang may bahay na super supportive din na si Sister Isabel Rusit, at sa ating Rusit brothers at sa buong Rusit family. Thank you, Lord Jesus. Mga kapatid, we'd love to invite you and your family to worship with us at Jesus Coffee Church every Sunday at 11:30 a.m. Located po tayo, mga kapatid, sa second floor, no? Sa Gig Mall po tayo sa Pulang Lupa, Las Piñas City. If you have been praying for a fresh encounter with Jesus, this is your confirmation, kapatid. And of course, meron po kaming inihanda na upuan para sa inyo. Kaya, mga kapatid, see you Sunday, ah! Ngayon, kapatid, hingiin naman natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon sa ating gawain. Praise the Lord! Hallelujah! Yes, Lord Jesus! Our Almighty Father in heaven, we honor your name. We bless your name, Lord Jesus. We magnify your name. We thank you, Lord Jesus, for giving us another wonderful opportunity na kami ay magkasama-sama uli, Panginoon, sa ilalim na iyong presensya. Lord,
Salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli, Lord, ay makapagbahagi, Lord, ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat mensahe, Lord Jesus, na maibababa, ito ay maitanim sa bawat pusong tagapakinig. Hindi lang basta mapapakinggan, Panginoon, kundi, Lord, magkaroon, Lord, ng transformation sa bawat puso. Kaya, Lord Jesus, salamat sa mga kapatid ko na laging maaga nakaantabay, Panginoon, sa iyong gawain. Dalangin ko, Lord, na ikaw na ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon. Lalo-lalo sa mga kapatid ko na hindi namin kasama ngayon, nasa malayo, nagtatrabaho abroad, Panginoon, para sa pamilya. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng strength sa kanila, Panginoon, and grace everyday na mapagtagumpayan at mapaglabanan ang distansya, Panginoon. Alam namin, Lord, na malayo man sila, hindi ka naman, Lord, malayo sa kanila. Kaya, Lord, salamat, Lord Jesus, sa araw-araw na proteksyon. At maging, Lord, sa mga kapatid ko na nagtatrabaho dito, saan man sila ngayon, ingatan mo sila, Panginoon. Sa office man sila, nasa school man sila, Panginoon, kahit sa loob man ng bahay, Panginoon, o saan mo man sila, Panginoon, na tinawag, binigyan ng opportunity, Panginoon. Lord, I pray, patuloy na makita liwanag ni Kristo saan man sila, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord Jesus, na samahan mo kami ngayong gabi sa pagbabahagi, Panginoon, ng iyong mensahe. And Lord, I pray na ikaw ang magbukas ng isip ng bawat nakapakinig, Panginoon, at ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, ang mensahe mo. Maitanim sa puso, Panginoon, ito ay magkaroon, Lord Jesus, ng ugat, Panginoon, ang salita mo. Dalangin ko na marami pa, Lord, ang maabot, Panginoon, ng iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. At Lord, sa mga kapatid ko na lumayo na, mga nanlamig sa kanilang pananampalataya, patuloy, Lord Jesus, na maglagay ng apoy sa kanilang mga puso. Muli mo sila, Lord Jesus, panumbalikin sa iyong presensya. Maramdaman nila ang kanilang unang pag-ibig. Hindi ka naman talaga lumayo, Panginoon, kundi, Lord, i-remind mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal at na laging bukas ang iyong mga kamay. Kaya, Lord, samahan mo kami sa aming kalagitnaan ngayon. We rebuke every lies of the enemies, lahat ng distractions. Alisin mo, Lord, bibigyan mo kami ng malinaw na internet connection, Panginoon, o intermittent in Jesus' name. Ang sa ganon, malinaw din namin marinig, Panginoon, ang iyong mensahe. At Lord, gamitin mo ang iyong lingkod bilang mouthpiece lahat na kanilang mapapahinggan, Panginoon. Ito ay tumatak sa kanilang puso, sa kanilang isipan, sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sa ginagawa mong mabuti sa buhay namin. Malapit na, Lord, matapos itong 2025. Dalangin namin, Lord, na mailaan ang natitira pa, Lord, na buwan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Alisin, Lord, lahat ng mga hadlang, mga gawa ng kaaway para hindi makapagpatuloy. In Jesus' name, tinutupok na yung banal na Espiritu, Panginoon. Lahat, Lord Jesus, ng mga gawa ng kaaway, Lord, na nagpapabagal, mga nagpapadelay, Panginoon, upang hindi namin magawa ang mga pinapagawa mo. Kaya salamat, Lord Jesus, sa strength, Panginoon. Lord, you will anoint with your oil every word that will be spoken tonight, Panginoon. Salita mo lamang ang maibabahagi at lalabas sa bibig na iyong lingkod ngayong gabi, Panginoon. Kaya muli, Lord, pinapasalamatan ka namin sa ginagawa mo mabuti sa buhay namin. At Lord, we declare and we believe, Panginoon, we claim, Panginoon, victorious ngayong gabi, Panginoon, ang iyong gawain. And Lord, we lift everything up to you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin manalangin at sa mga kapapasok pa lang, winu-welcome ko po kayo dito sa ating OPM online prayer meeting. Live po tayo, mga kapatid, po every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo, mga kapatid. At ako nga po pala ang inyong lingkod, si Sir Novi Montoya, ang inyong makakasama this Wednesday night. Praise the Lord! At ngayong gabi naman, mga kapatid, it's time to worship the Lord. Samahan niyo po ako, mga kapatid, no? Purihin natin ang ating Panginoon at ang ating aawitin ngayong gabi. Ito ay isa sa original composition ng ating simbahan. Ang pamagat po nito, mga kapatid, ay Sa Iyong Pag-ibig. Thank you, Lord, sa buhay ng ating media team, no, na ilalagay ang lyrics sa comment section para lahat tayo ay makasabay. Samahan niyo ako, mga kapatid, no? Tara, sabayan niyo ako magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid, sa iyong pag-ibig. Praise the Lord!
buhay ko ay nag-iba. Wala nang makilala ka, Jesus. Ikaw ang Ko'y laging makulay. Napawi ang aking lumbay. Ngunit sa iyong pag-ibig, ako'y mananatili. Sa iyong pag-ibig, lungkot ay napapawi. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Buksan mo aking mata, layunin ko aking nakita, Jesus. Ikaw ang pag-asa. Biyaya mo Ay natatag na ang kalikasan ko. Puno ng saya sa iyong pag-ibig, ako'y mananatili. Sa iyong pag-ibig, lungkot ay napapawi. Sa iyong pag-ibig, ako'y mananatili. Sa iyong pag-ibig, lungkot ay napapawi. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang dalangin, ikaw ay mamasdan. Ang dalangin ay masilayan. Ang iyong kapangyarihan Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, Panginoong Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ako'y mananatili sa iyong pag-ibig. Lungkot ay napapawi. Amen! Praise the Lord! Yung inawit po natin kanina mga kapatid ay isa yun sa original songs ng Jesus Comfort Church ng ating simbahan na pinamagatan sa iyong pag-ibig. Praise the Lord talaga itong sa unconditional agape love of God sa atin. No? Dahil sa kanyang tunay na pag-ibig, tayo ay may kaligtasan. Praise the Lord sa buhay ng ating worship team
na patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. At thank you Lord mga kapatid no, sa mga awitin natin. At kung na-bless ka kapatid, sa inawit din natin kanina, marami pa po tayong mga worship songs, sermon clips, and full video na ating mga sermon and preaching sa ating YouTube channel na siguradong magpapalakas sa faith nyo. Nasa comment section natin kapatid ang link na ating YouTube. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kapatid, isubscribe mo na. And of course, we also have a TikTok account. Nasa comment section din natin ang link ng ating TikTok account. And of course, dito sa ating Facebook page mga kapatid, please i-share nyo po sa inyong mga loved ones ang ating Facebook page. I-follow nyo na rin po mga kapatid para lagi din po kayong updated po sa mga gawain ng ating simbahan. I praise the Lord mga kapatid sa patuloy na nag-share ng ang ating live video sa mga oras na ito. Praise the Lord sa buhay nyo. At ngayon naman mga kapatid, magko-coffee break muna tayo! Dagdag kalaman, magtuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen! Praise the Lord! Ang ating coffee break po ngayong gabi mga kapatid ay mababasa natin sa Psalms or mga awit chapter 1 verse 1. Psalm chapter 1 verse 1. Ang sabi po dito, mapalad ang mga taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo sa upuan ng mga manglilibak. Amen! Praise the Lord! Grabe yung opening ng Book of Psalms, no? It sets the tone na sinasabi ni David dito, no? Na may dalawang klaseng tao lang talaga dito sa mundo. Una, yung lumalakad sa way ni Lord, sa righteousness. At yung pangalawa naman ay lumalakad sa daan ng masama. Walang gitna, walang neutral ground. At araw-araw mga kapatid, may choice ka kung aling path ang susundan mo. Mapapansin natin mga kapatid no, na talagang may pattern si David dito. No? Una, sabi, nakikinig ka lang di ba muna sa payo ng masama. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng discernment natin. Hindi lahat ng magagandang napapakinggan natin ay galing kay Lord. Pangalawa, kapag tinanggap mo na yung payo, unti-unti ka na palang nakiki-stay sa environment nila. At pangatlo, hindi mo namamalayan, umuupo ka na pala kasama nila, kumakain na kasama nila, na nanlilibak din. Naging komportable ka na sa presence ng kasalanan. At dahan-dahan yan mga kapatid, no? Hindi biglaan. Kumbaga parang cancer. Hindi ka agad sinisira, pero unti-unting pinapatay hanggang maging normal na lang sa'yo yung mali. Pero purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Dahil may hope sa kasunod na verse, sabi dito, mapalad ang taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masama. Mapalad, ibig sabihin, blessed, favored, covered. Blessed, favored, covered. Yung mga marunong umiwas, may discernment, at sumusunod talaga sa tinig ng banal na espiritu, no, sa daang tatahakin. Kasi mga kapatid, hindi lahat ng crowd dapat nating sundan. Hindi lahat ng trend kailangan nating sabayan. At hindi lahat ng opinyon ay dapat nating paniwalaan. At hindi lahat ng maganda sa pandinig nakakabuti sa iyo. Kaya mga kapatid, napakahalaga na lagi tayo nagbabasa ng Biblia, ang salita ng Diyos, para alam natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kung ano ba talaga ang daan na tatahakin natin, matatagpuan natin sa kanyang salita. Lagi kang may dalawang pagpipilian kapatid, buhay o kamatayan, liwanag o dilim. Because the real blessed person is the one who chooses to walk with God. At marunong pumili ng tamang sasamahan. Dahil sabi nga diba sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good character. Now, the choice is yours kapatid. What will you listen to and which path will you walk? Be wise kapatid
and discerning sa mga choice na gagawin natin. Choose to walk with God. At yan po ang ating Comfy Break! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Praise the Lord! Thank you Lord mga kapatid no sa ating J Comfy Break ngayong gabi. Patuloy lang po tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw mga kapatid at huwag po nating bastang basahin lang ito kundi sa puso natin. Meditate natin no upang patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Tuloy lang po tayo mga kapatid no sa ating gawain sa ating OPM ngayong gabi. Papunta na po tayo sa Word of God mga kapatid. Pero bago po yan, ihanda po muna natin ang ating mga OPM notebook at syempre ang ating mga puso sa pagbabasa ng mensahe na salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Ayan mga kapatid, kuha na po tayo ng ating mga Bible at sabay-sabay po nating buksan at basahin sa Joshua chapter 6 verse 1 to 5. Joshua chapter 6 verse 1 to 5. Ayan, sa Old Testament po natin ito mahahanap mga kapatid, no? Habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia. At of course mga kapatid, ini-invite po pala namin kayo sa ating Bible study every Wednesday night. Kaya mamaya kapatid, meron tayong Bible study no? At 8:30 p.m. headed by our very own Pastor Roman Rusit. Praise the Lord! Kaya mamaya kapatid ha, kita-kita tayo sa ating Bible study at 8:30 p.m. Isang click na lang via Zoom tayo mga kapatid, no? Kami rin po ay lubos, no? Taos puso din pong nagpapasalamat sa buhay ng ating mga kingdom partners. Ayan, sa ating mga kingdom builders, sa ating mga pledgers, of course, sa ating mga supporters at sa ating mga tithers na talaga naman na masayang-masaya na nagbibigay no sa ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid na hindi natin matatalo ang Panginoon pagdating sa bigayan. Kapag may tinanim tayo sa Kanya, tiyak na ang Panginoon din natin ang magbabalik nito at minsan nga no, masigit pa sa inaasahan natin ang Kanyang binibigay na pagpapala sa atin. Kaya totoo no, sabi sa Malakay 3:10, subukan mo lang si Lord kapatid at talaga naman kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala no, siksik liglig at nag-uumapaw na blessing pa ang ibibigay ng ating Panginoon. Kaya kung tinouch ni Lord ang puso mo, nasa comment section po natin ang ating GCash number at ang ating BDO account para sa convenient na pagbibigay. May God bless you abundantly for your generosity. Praise the Lord! Nandyan na po ba kayo mga kapatid na sa Joshua chapter 6 verse 1 to 5? Kung nandyan na po kayo mga kapatid, basahin na po natin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa verse 1, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Pinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Joshua, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ang kanyang mga hari at magigiting na kawal. And verse 3, ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho, minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. And verse 4, pauunahin mo sa kaba ng tipan ang 7 paring may dalang mga trumpeta na yari sa sungay. Sa ika-7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipa ng mga pare ang dala nila trumpeta. In verse 5, pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Praise the Lord! Ang langin tayo mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa pagbasa na iyong salita, Lord Jesus.
Illuminate your word through us, Panginoon. Buksan mo, Lord, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Lahat ng nakatakip, Panginoon, inaalis mo na ito through the power of your Holy Spirit, Panginoon. Tanging mensahe mo lamang, Panginoon, ang maririnig namin ngayon. At Lord, mangusap ka sa bawat nakapakinig ngayon, Panginoon. At buksan mo ang bawat puso, Panginoon, Lord, na ito ay maitanim. Magkaroon, Lord Jesus, ng transformation, Panginoon. At magkaroon ng maraming bunga. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang bawat nandirito ngayon, Panginoon, ang iyong salita, Lord, na ito ay magliliwanag. Ang bawat sasabihin, ito ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, at magbibigay ng kaluwalhatian. Lord, bigyan mo ng knowledge, wisdom, and understanding ng bawat pakinig, Panginoon, at bawat na lalabas sa bibig ko, Panginoon, ito ay nagmumula sa banal na Espiritu. Kaya, Lord Jesus, salamat sa pagsama mo sa amin ngayong gabing ito. Tinataas namin, Panginoon, katagumpayan. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin, mga kapatid, na manalangin at magpuri sa ating Panginoon, no? Praise the Lord. Hallelujah. At sa mga kapapasok pa lang, welcome po, mga kapatid, no? Sa ating OPM. Talagang napakabuti ng Diyos natin, no? Na muli na naman tayong magkakasama ngayong gabi. Kaya masaya po ako, mga kapatid, na makasama ulit kayo upang mag-aral na kanyang salita. And last time nga, mga kapatid, no, pinag-usapan natin si Joseph, a man who stayed faithful in suffering, fruitful in service, and forgiving with grace. So nakita natin, no, na kahit rejection, pain at betrayal, may sovereign plan pa rin si Lord. At ngayong gabi naman, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo, no, sa ating series na Great Men in the Bible. At ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, ay syempre, siguro ay familiar na kayo dito, no, kay Joshua, the successor of Moses, the man who led Israel into the promised land. Pero bago yan, mga kapatid, meron muna ulit akong tanong sa inyo. Ako, ito sakto tong tanong ko para sa mga students natin na nakikinig at nanonood ngayon. Itong tanong ko, sino ba naka-experience dito na bigla ka na lang pinag-lead sa group project? Ayan. Or kaya pinag-lead ka sa prayer, yung bigla ka na lang talagang tinapik, no? Yung tipong hindi ka prepared, wala kang choice. Or siguro nga yung iba, first time din yun ma-experience na talagang nasanay na lagi na dyan si leader, di ba? Yung bang tipo na bahala na si leader dyan, basta alalay na lang ako kung ano man yung gagawin, di ba? So nasanay ka ng ganon. Pero ano ba yung naging response nyo sa mga students natin na bigla ka na lang talaga pinag-lead? Sige nga, i-type nyo nga sa comments natin yung mga experience dyan. And ito naman sa sports naman natin, no, nung ikaw naman yung bigla ka naman ginawang captain ball kahit hindi ka naman talagang marunong mag-dribble. Meron bang ganon? Grabe. Sa office naman, talagang biglang tinambak lahat ng task sa'yo kasi absent yung naka-assign talaga dun. At syempre sa church, ayan, or sa cell group. Yung bang bigla ka na lang din nun na pinag-lead ng cell group o di kaya pinag-share ng word at pinag-closing prayer. Nako, yung iba siguro nanginginig sa kaba, no? Pero no escape ka dyan. Nakakatuwa, no? May iba't ibang experience man. Yung iba, basahin natin, no? Mamaya sa comment section. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit ko nga ba na tanong ito, no? Kasi ganyan na ganyan din ang eksena ni Joshua. Nung namatay si Moses, mga kapatid, si Joshua ay bigla na lang siya naging leader agad. So, kapalit ni Moses. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi siya nag-volunteer dito, ha? Pero ang Diyos mismo ang nag-atas sa kanya. Grabe yun, no? Pero tinanggap niya ba? Yes, sapagkat pinangako ng Diyos kay Joshua na hindi siya iiwanan ni pababayaan man. Kaya mga kapatid, ganun din sa atin, no? Na kapag may pinapagawa si Lord sa atin, huwag tayong matatakot at huwag tayong bigla na lang hindi papasok o magjo-join o maa-attend sa church, no? Kasi kung paano sinamahan ng Diyos si Joshua, ganun din ang pagsama niya sa iyo. Amen? Kaya dito, mga kapatid, makikita natin, no, na minsan yung mga laban at responsibilidad na hindi naman natin pinili, yun pa, no, mismong naging calling ng Diyos sa atin. Doon nag-uumpisa lahat. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, so bago tayo dumako, no, sa ating pag-uusapan ngayon, konting background muna tayo kay Joshua. Si Joshua, mga kapatid, ay anak ni Nun at
ito ay pagpapatuloy no, sa kwento ng Diyos sa kanyang bayan. So kung maalala natin mga kapatid, nagsimula nung pinili ng Diyos si Abraham at binigyan ng pangako na magiging isang malaking bansa ang kanyang lahi at sindami ng bituin sa langit. Pinangakuan ng Panginoon no, si Abraham ng lupain na mamanahin at sa pamamagitan ni Abraham, siya ay pagpapalain ng Diyos at ang lahat ng bansa. No, so mula kay Abraham, nagkaroon siya ng anak na si Isaac. So mula naman kay Isaac, si Jacob. At mula naman kay Jacob, lumabas yung 12 tribes of Israel. At last time nga, no, pinag-usapan natin si Joseph na anak ni Jacob, kung saan pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya. So pinagbili sa Egypt at naging gobernador doon. At doon, ginamit siya ng Diyos para maligtas ang buong bansa at ang buo niyang pamilya sa panahon ng matinding taggutom. So, hindi lang siya ginamit ng Diyos para maligtas sa gutom ang pamilya niya, kundi para maligtas ang lahi kung saan manggagaling ang Misaya na walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. At dahil nga dito mga kapatid, no, ang buong pamilya nga ni Jacob ay napunta sa Egypt at doon sila nanirahan at dumami ng dumami. Kumbaga, grabe no, hanggang maging millions na sila sa dami. Pero, nung napalitan nga yung Pharaoh, nakalimutan na nila no, si Joseph at hindi nakilala si Joseph at natakot na ang mga Egyptians dahil patuloy na dumarami ang mga lahi ng mga Israelites. So, ang tingin nila, too many, too powerful, kaya inalipin nila ang mga Israelites ng mahigit ng 400 years. Pero hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Talaga naman ating Panginoon nahabag sa sitwasyon no, na kanyang bayan sa mga paghihirap na kanilang dinanas. No? Kaya gumamit siya ng leader at ito nga ay si Moses. Ito na nga mga kapatid. Nakakakita ng himala itong mga Israelites. Paulit-ulit sila nagkakasala kahit nakakita na sila ng mga himala. Kahit marami ng ginawang kabutihan ng ating Panginoon sa kanila, ay patuloy pa rin silang nagre-reklamo at sumusuway. Sumusunod ngayon, bukas bumabalik na naman sa kasalanan. Pero imbis na ilang araw lang sana yung paglalakbay nila sa Promised Land ay naging 40 years of wandering na in the wilderness. Pero kahit ganun, no, matigas ang ulo ng mga Israelites. Para nakikita natin to sa buhay natin mga kapatid, nanatiling tapat pa rin ang Diyos. Merong ang pillar of cloud by day, pillar of fire by night. No? Grabe ang faithfulness ng ating Panginoon. Pero sinabi ng Diyos kay Moses na hindi siya makakapasok sa Promised Land at hanggang doon lang siya. So, ngayon, nung namatay na si Moses, si Joshua na po ang naging successor, no? So, mission niya na dalhin pabalik ang bayan ng Diyos sa Kanaan. Yun nga yung Promised Land na unang ipinangako kay Abraham. At dito na ngayon papasok ang aklat ni Joshua na anak ni Nun. So, kanang kamay siya ni Moses. No? Kung maalala natin, unang lumabas si Joshua sa Exodus chapter 17 kung saan no, pinamunuan niya ang Israel laban sa Amalekites, di ba? Sabi ng Bible, so habang nakataas yung kamay nila Moses, nananalo sila, di ba? So habang bumababa naman, kasi di ba nangangalay, natatalo sila. So, kaya tinulungan ni Moses, no, nila Aaron at ni Hur na suportahan ang kanyang pangakamay. Praise the Lord, hanggang tuluyan manalo ang Israel. So, bukod pa rito mga kapatid, si Joshua ay isa rin sa 12 spies at kasama si Caleb, no. Naniwala sila na siya lang naniwala, kaya nilang sakupin ang Promised Land. Kaya imagine niyo mga kapatid yung pressure. Si Moses ang nagpart ng Red Sea, nakausap si Lord sa burning bush, naglabas ng 10 Commandments, tapos ikaw ang susunod na para bang pinasok ka agad sa shoes ng greatest of all time. Pero ito ang pangako ng Diyos kay Joshua. Joshua, be strong and courageous. As I was with Moses, so I will be with you. Amen! Kaya mga kapatid, hindi lang ito ancient history, no? Ito ay paalala na ang Diyos noon ay siya pa rin Diyos natin ngayon na tapat, makapangyarihan, mapagmahal, at kasama natin sa bawat laban ng ating buhay. Kaya ngayong gabi mga kapatid, meron akong isi-share na 3 points or 3 letter F points para mas madali nating matandaan ang mensahe ng Diyos. Ready na ba kayo mga kapatid?
For our first point for tonight, faith in God's Word. Faith in God's Word. Type nyo nga sa comments mga kapatid. Lord, I choose to believe your Word. I choose to believe your Word. Amen? Hindi sapat kapatid na naririnig lang natin ang Word. Because faith begins when you receive, believe, and act upon the Word of God. When we say faith in God's Word mga kapatid, hindi lang ito basta paniniwala. Ito ay may kasamang gawa. Dahil sabi nga sa James chapter 2 verse 17, faith without action is dead. Ibig sabihin nito kapatid, kung totoo ang faith mo, dapat nakikita din ito sa action mo, sa obedience mo, sa daily walk mo with the Lord. Hindi pwede yung may faith naman ako Lord pero wala namang obedience. Kasi kung ganoon kapatid, kulang ang gawa, patay ang pananampalataya mo. Because faith is not passive. Faith is active. At bilang followers of Jesus, ang faith dapat natin ay 100% nakaangkla sa kanyang word. Hindi sa sarili nating word ha, hindi sa sarili nating emosyon, at hindi pwede na 50-50 ang faith mo kapatid. Dapat buo 100% kay Lord. Faith in God's Word responds with obedience. Makikita natin mga kapatid ang kooperasyon ni Joshua sa plano ng Diyos nung siya ay tinawag na manguna. So dito mga kapatid sa chapter 1 ng Joshua, nagbigay ng malinaw na tagubilin ng Diyos kay Joshua. At kalakip ng bilin kay Joshua ay promise. At anong ginawa ni Joshua mga kapatid? He believed, he acted, and he obeyed. Pero may problema ngayon mga kapatid kasi bago sila makabalik sa promised land, may nakaharang sa daan. At ito ang walls of Jericho. Alam niyo ba mga kapatid, itong wall of Jericho ay hindi basta-bastang pader. Ang Jericho mga kapatid ay isang fortified city. Okay? Try to imagine this mga kapatid ha. Napakataas, napakatitibay, at talaga namang imposibleng pasukin. At ayon nga sa mga history record at archaeological findings, ang mga pader ng Jericho ay may 2 layers. Ibig sabihin may outer wall na may 6 feet thick, nakatayo sa stone base na 15 feet height. So yung may inner wall ay 12 feet thick. So grabing kapal nito mga kapatid, talagang parehong gawa sa napaka-solid na bato. At ang height nito 30 feet high. So parang 3 to 4 palapag na building. So imagine niyo mga kapatid. At sa pagitan pa nun, may 2 wall. Ng 2 wall na yun, may slope pa for defense. At dito nga sa space na to, para sa mga bahay. Kaya nga doon nakatira si Rahab. In short, this was an impenetrable fortress. Talaga namang napakatibay nito kapatid. Hindi to basta-basta lang na wall na nakikita natin, Talagang literal na impossible wall. Pero kahit ganun katindi at kahigpit ang hadlang, hindi natakot si Joshua. Hindi siya na-paralyze sa laki na nakaharang sa harap nila. Kasi alam niyang mas malaki ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Amen? Dahil mas malaki ang tiwala niya sa salita ng Diyos kaysa sa nakikita ng kanyang mga mata. Pero pansinin niyo mga kapatid, bago pa sumugod sa anumang labanan si Joshua, may binigay munang utos ang Diyos. Sabi ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate on this book of the law day and night. Grabe, Papapansin niyo mga kapatid, hindi sinabi ni Lord, Joshua, sharpen your swords or prepare your battle strategies. O di kaya, Joshua, train your army harder. Ang sabi ng Diyos, Joshua, magbabad ka sa aking salita, araw at gabi. Grabe, praise the Lord. Bakit kaya yon ang unang instruction ng Diyos kay Joshua? Kasi mga kapatid, bago pa lumaban sa labas, kailangan full charge ka muna sa loob. Kasi 'di ba, yung fear, yung doubt, yung tendency nating umasa tayo sa sarili nating lakas kapag hindi natin inuna
at pinriority ang salita ng Diyos. The Lord knew the real battle does not start on the battlefield. It starts in the heart and mind. Kasi kahit gaano ka katalino, kapatid, kahit gaano ka pakalakas kung ang isip mo pagod at ang puso mo hindi nakaugat sa word ni Lord, mabilis kang umatras sa laban. Kaya sabi ni Lord, Joshua, meditate on my word day and night. Ibig sabihin, gawin mo lifestyle ito, kapatid. Kasi yung word of God, yan ang nagbibigay ng direction sa disoriented, peace sa pressured, at clarity sa confused. Kaya kapag lumalaban ka, kapatid, na walang word, para kang sundalo na walang armor. Wala kang protection, wala kang vision, wala kang spiritual stamina. Kaya mga kapatid, hindi literal na espada ang hawak ni Joshua, kundi salita. Hindi literal na shield, kundi truth na kayang sumalo na lahat ng lies ng kaaway. Una, sabi ng Diyos, lumubog sa presensya ng Diyos. Pangalawa, magbabad sa kanyang salita. Dahil pag puno ang puso mo, kapatid, ng word, kahit anong pader ng problema, ito ay babagsak. At dito pala, kapatid, may revelation na agad ang Diyos sa atin. Ang tanong, ano ba ang pinangahawakan mo sa laban sa buhay? Ano ba ang una mong hinahawakan? O sige nga, sa pagising, Bible or phone agad? Nagpe-pray ka ba muna? O nagpe-breakfast ka agad? Sabi ng Diyos, meditate on it day and night. Hindi scroll on it, ha? Kundi day and night dapat sa Word of God. Kasi kung haharap man tayo sa laban ng buhay, kapatid, laban sa sakit, laban sa kawalan, laban sa depresyon, laban sa tukso, ang una mong sandata ay hindi phone, kundi word. Hindi strategy, kundi word. Sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ibig sabihin ito, mga kapatid, huwag mong hahayaang mawala sa bibig mo ang word. Speak it, declare it, and live it. Because the Bible, it's not just a book. It is the very word of God. At dahil ito ay salita ng Diyos, it carries His very nature. When you meditate on the word, hindi lang basta nababasa ito. You chew it, you savor it, you let it sink deep. Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, lasang pukyutan pa ba ang salita ng Diyos sa iyo? O lasang ampalaya na ito? Kasi kung ampalaya na ang lasa niyan, kapatid, ibig sabihin, may problema ka na sa spiritual taste buds mo. At baka busog ka na rin sa ibang bagay dito sa mundo, pero gutom ka naman sa word. Baka mas nasasanay ka na sa inspirational quotes kaysa revelation ni Lord. At alam mo, kapatid, paano yung gagamutin? Hindi sa paglayo, kundi sa pagbabalik mismo sa lamesa ng ating Panginoon. Kainin mo ulit ang kanyang salita, kapatid, kahit parang walang lasa sa una, kasi habang patuloy mo itong nilulunok ang katotohanan, unti-unti nitong pinapanumbalik yung gana ng kaluluwa mo. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. So kung medyo mapait na ang words sa'yo ngayon, kapatid, huwag mong itapon. Hayaan mong gamutin ka nito. Dahil ang salita ng Diyos, gamot yan sa puso at pampagana sa espiritu. Amen? Kaya dito, mga kapatid, no? Bago pa man sumabak si Joshua sa Jericho, hindi military strategy ang pinahawak ni Lord sa kanya, kundi ang kanyang salita. Maaring imposible sa tao ito, pero posible sa Diyos. The word became Joshua's greatest weapon because Joshua knew God is faithful, so His words is true. God is unchanging, so His word is eternal.
God never fails. So His word never fails. Kaya sabi ni Lord, no, have faith in my word. For the word of God is our daily bread, not emergency food. Hindi ito pang last resort, kapatid, kapag bagsak ka na, kundi ito ang first priority ng bawat araw mo. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Sinasabi ito ni Jesus, no, nung siya ay gutom na gutom, 40 days fasting at tinukso talaga siya ng dyablo. Pero kahit ganun siya kagutom, mas pinili niya pa rin ang word over bread. Diba, ang daming ipinain ng kaaway sa kanya. Pero kahit nagutom si Jesus, mas pinili niya ang word over bread. Kasi kung kanin at ulam lang ang magpapalakas ng katawan, ang word of God ang magpapalakas ng ating mga espiritu. Tandaan natin mga kapatid, tao tayo na may katawan at espiritu. Kung hindi ka kumakain ng word, gutom ang kaluluwa mo. Kaya minsan, kahit busog ka physically, empty ka spiritually. Kasi hindi kumakain ang espiritu mo ng word. Jesus was saying, hindi ako mabubuhay sa tinapay lang. Ang buhay ko ay nakadepende sa salita ng Diyos. Yan ang kalooban ko, ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ganun din tayo mga kapatid. Hindi tayo mabubuhay sa pera lang, hindi tayo depende sa trabaho lang o sa human wisdom. Sarili nating lakas at kakayanan. Kailangan nakaangkla tayo sa word. Kasi si Joshua hindi sa sword, kundi word ang kanyang hawak. Si Jesus din hindi bread kundi word. At tayo rin mga kapatid, hindi tayo mabubuhay kung walang word. Because the word of God does not just strengthen you, it sustains you. And it's not optional vitamin. It's your oxygen, kapatid. Kaya nga diba sabi sa Jeremiah chapter 15 verse 6, "When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight." So when you eat the word, your spirit literally digests God's truth. It becomes part of your being. It fills you with joy. And it equips you to live boldly and fearlessly. Kaya kapatid, when you put your faith in God's word, you will experience peace kahit magulo ang paligid. You will receive healing, just like the woman who touched the hem of Jesus. Naalala niyo yun? You will have guidance even when the path seems dark. When you have faith in the Word of God, you will gain strength and courage to face the giants of life. You will overflow with joy that no circumstance can shake. You will experience provision and abundance from the God who never fails. And you will live in victory over fear, worry, and doubt. And your mind and heart will be transformed by truth. And you will see breakthroughs in your relationships. You will walk in divine favor and watch doors open that no one can shut. Amen. When you have faith in God's word, you will walk in wisdom in every decision. You will live in freedom from sin, and you will hear spiritual fruit that blesses others and glorifies God. So mga kapatid, let us take the word of God seriously. Hindi lang every other month, kundi dapat araw-araw dinidesire natin kumain ng word, because if you do not eat, you will die. You will die not physically but spiritually. Dahil ang salita ng Diyos mismo ang source of life. Now, when you have faith in God's word, you allow Him to guide your steps kahit madilim ang daan. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light on my path." So, ang word ni Lord mga kapatid ay hindi lang basta nagbibigay direksyon. Ito ay nagbibigay discerning elimination and exposes the lies, the traps, and the shortcuts of the enemy. Ang word ni Lord ay hindi lang flashlight sa madilim. Ito mismo ang liwanag mo sa dilim. At minsan, oo, hindi natin maiwasan matakot. Yung tipo bang, "Lord, baka hindi ko kaya to. Lord, baka mapahiya ako.
Lord, baka mag-fail ako. Pero kapatid, babalik ka ulit sa command ni Lord. Have I not commanded you? Meaning kapatid, kung si Lord ang nag-utos sa'yo na magpakatatag ka, siya rin ang sasama sa'yo. At hindi ka nag-iisa sa laban na to. Dahil di ba sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be dismayed, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen! Praise the Lord! Sa presence ng ating Panginoon. Sabihin mo nga kapatid, kasama ko ang Diyos. I-type nyo nga sa comments, kasama ko ang Diyos. Amen? Joshua did not just believe the word. He obeyed it. Pero ito na mga kapatid, matapos niyang tanggapin ang word, kailangan na niyang lumaban. At ganoon din sa buhay natin mga kapatid. Pag natanggap natin ang revelation, ang salita ng ating Panginoon, kailangan nating lumaban. Kasi minsan, after natin marinig ang promise ni Lord, tumitigil na tayo dun eh. Hindi. Here's the truth mga kapatid. When you're fighting battles that God assigned, you're not fighting for victory. You're fighting from victory. Kasi panalo na si Lord eh. Bago pa man nagsisimula ang laban. Kaya mga kapatid, for our next letter F for tonight, second point natin ngayon, type mo nga sa comments mga kapatid, I will fight God's battles. I will fight God's battles. When we say fight God's battles, hindi ito laban sa sarili nating lakas, wisdom, ability, or strategy mga kapatid. Hindi ito tungkol sa kung gaano kakatalino o kung gaano kagaling magplano. This is a battle that can only be won by the power of God. But here's the best part mga kapatid. Ang Diyos natin, He does not just fight for you, He fights with you. And how do we fight God's battles? Through obedience and faith. Now listen carefully mga kapatid. Obedience always speaks louder than understanding or effort. Dapat mas malakas ang, yes, Lord, susunod ako kaysa sa naman sa Lord. Paano ba to? Diba sabi ng Panginoon kay Joshua, sa Joshua chapter 6 verse 1 to 5, ang Jericho ay mahigpit na nakasara. Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ikaw, ang iyong mga mandirigma, at ang kaba ng tipan ay liligid sa paligid ng lungsod isang beses sa isang araw sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, liligid kayo ng 7 beses at babagsak ang mga pader. Sundin ang aking utos at magtatagumpay kayo. Amen? Grabe, no? Kung titingnan natin mga kapatid, may 2 layers yung sinasabi ng Diyos kay Joshua. Una, Jericho was a fortress city. Ibig sabihin, sarado, lockdown, impenetrable. So, hindi dahil sa nananakot ang Diyos kapatid, no? Pero gusto sabihin ng ating Panginoon, walang imposible sa Diyos. Ano ba ang saradong pinto sa buhay mo ngayon? No opportunity, no open door, no way forward. Listen to this mga kapatid. Kahit sarado ang pinto ng mundo, bukas naman na ang langit ng Diyos kapatid. Dahil di ba sabi ng Diyos, I've given into your hands. Ibig sabihin, binigay ko na. Ibig sabihin, past tense, ibinigay. Tapos na. So the victory is already written. You just have to walk it out. Kaya kapatid, bago bumagsak ang pader, sinabi na ng Diyos, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Grabe, before the walls fell, victory was already spoken. Kaya mga kapatid, ang kailangan nyo lang gawin ay manampalataya at sumunod. Pero eto na mga kapatid, no? Bago mo makuha, may proseso. Kasi ang victory ng Diyos, hindi naman instant noodles yan eh. Ang sabi ni Lord, sumunod ka sa proseso. Then watch how I move. Victory secured na, pero may mga instruction pa rin ang ating Panginoon na kailangan nating sundin. Kagaya na lang sa mga exams. Hindi naman pwede na maging perfect yung score mo o kung makakakuha ka ng mataas kung hindi ka naman nagre-review. So, kailangan may gagawin tayo. Kailangan natin mag-participate sa proseso ng Diyos. Sabi sa Joshua chapter 6 verse 3 to 5,
You shall march around the city 6 days. And on the 7th day, march 7 times, then shout, and the wall will collapse. Grabe no kapatid, parang hindi logical. Lord, sisigaw lang kami tapos babagsak na ang pader. But Joshua did not argue. Wala siyang sinabi na, Lord, sure ka ba dyan? Magmamarch lang kami, tapos babagsak na agad yung pader. Alam niyo kapatid, dalangin ko no, na kagaya ni Joshua, ay tularan natin no. He's obeying without complaining. Obedience sa God. Kasi minsan kapatid, ang instruction ni Lord, out of logic talaga. Bakit nga ba nag-obey si Joshua mga kapatid? Dahil alam niya kung sino ang nag-utos. Yung voice behind the command, kilala ni Joshua at nasaksihan mismo ni Joshua ng kanyang dalawang mata, ang Diyos na kanyang sinusunod, ang Diyos na naghati ng dagat na pula, na nagpaula ng mana mula sa langit at mga pugo. Kaya kilala ni Joshua na pag si Lord ang nagsabi, imposible man sa tao pero sa Diyos lahat ay posible. At pansinin niyo mga kapatid, hindi random yung number 7. Yung 7 days na pag-ikot nila. Sabi dun, on the 7th day. In scripture, mga kapatid, remember sa Bible, 7 is never just a number. It's God's number of completion and rest. Kagaya ng creation. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Kaya nung sinabi niyang, paikutan niyo ng 7 araw ang Jericho. Hindi lang niya yun ginawang rutina. Pinaalala niya na ang may huling salita pa rin ang Diyos. Kaya nga napakahalaga na lagi nating suot yung armor of God para lagi tayong nakatayo no, sa laban. The belt of truth, the breastplate of righteousness, a shield of faith, the sword of the Spirit, sandals of peace, and helmet of salvation. Kaya napakahalaga mga kapatid na lagi nating itong suot sa anumang labanan para tayo ay nakakatagal. Hindi tayo matutumba sa palaso ng kaaway. Kaya kapatid, kung ano man yung laban mo kapatid, huwag mong awayin sa Facebook. Huwag mong pariringgan. Fight! Fight it in the spirit because your real battle is unseen. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Yung mga kapatid, alam niyo bang goal ng Satanas is to steal, kill, and destroy, to poison your mind and whisper, wala ka ng pag-asa. Hindi ka naman mahal ng Diyos mo eh. Tingnan mo, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang sitwasyon mo. Huwag ka nang mag-church, huwag ka nang mag-journal, huwag ka nang mag-devotion. Kasi paulit-ulit mong ginagawa, wala namang resulta. Pero kapatid, nasa atin ang authority. Kapag naririnig natin yung mga lies of the enemy, in Jesus' name, lumayas ka Satanas. Lumayas ka sa puso ko, lumayas ka sa isip ko, lumayas ka sa buhay ko. Pagmamay-ari na ako ng Diyos, wala ka nang laban sa akin. In Jesus' name, mga kapatid, i-rebuke natin ang gawa ng kaaway na sumisira sa ating joy, sa ating peace. And the truth is, mga kapatid, the battle belongs to the Lord. Hindi mo kailangan makipaglaban dahil sabi sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You only need to be still because the battle is the Lord's. Kaya mga kapatid, kung may mga laban ka man ngayon, don't fight back with anger or pride. Fight back with prayer, worship, read the Word of God, sumigaw ka ng papuri sa ating Panginoon dahil sa Diyos ang paghihiganti, mga kapatid. Remember Jesus in Matthew chapter 4 verse 11 nang tinukso siya ng dyablo? Lumaban mo siya physically? No. He did not fight Satan with emotions. He fight it with scriptures. Kaya totoo kapatid, wala naman talagang laban ng kaaway sa Diyos natin. You are fighting from a position of victory, not defeat. Kaya sabi sa Joshua chapter 6 verse 14, nilibot nga nila ang lungsod araw-araw sa loob ng 6 na araw. At take note mga kapatid, araw-araw, paulit-ulit silang lumilibot doon. Kung titingnan natin, tila ba walang progress? Pero sa langit, sa spiritual realm, may progress kapatid. Kasi faithfulness is not about seeing results. It's about trusting God's timing. So kung paulit-ulit ka mang nagpipray kay Lord, nagsiserve, nagbabasa ng Bible, pero tingin mo parang walang nangyayari mga kapatid, don't quit. Because God is not ignoring you. He's aligning you. He's preparing you. At patuloy ka pa rin kapatid sa ginagawa mo. At
Ito na yung moment mga kapatid na inaabangan natin. Sabi sa Joshua chapter 6 verse 20, noong ikapitong araw, hinipa ng mga pare ang trumpeta at nagsigawan ng malakas ang mga tao. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at nasakop nila ito. Woo! Praise the Lord! Bumagsak ang pader at nasakop nila. Amen! Sumigaw ka ng malakas na papuri ngayon mga kapatid. Woohoo! Dahil pinabagsak na ng Diyos ang Jericho. Hindi dahil sa lakas ng sigaw, kundi dahil sa lakas ng pananampalataya. Sigaw ng tiwala, papuri, pagsamba at pananalig sa Diyos na buhay na kahit hindi pa bumabagsak ang pader, alam nilang tapos na ang laban. Panalo na sila dahil sa Diyos ang tagumpay. At ganun din kapatid sa buhay mo ngayon. Habang nagpupuri ka, may mga walls na bumabagsak sa spiritual realm. Mga pader ng takot, depresyon, doubt, pagkatalo. Isa-isang ginigibayan ng ating Panginoon kapatid. Kaya sige, sumigaw ka ng papuri ng haleluya sa ating Panginoon dahil yan ang tunog ng panalo mo. Yan ang sigaw ng isang anak ng Diyos na hindi sumusuko sa pananampalataya. Because we don't fight for victory. We fight from victory. At sabi nga diba sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Sino nga? Sige nga mga kapatid, sino ang makakalaban sa'yo kung ang kasama mo ang may-ari ng langit at lupa? Kung ang Diyos ang nasa panig mo, sinong lalaban sa'yo? Kaya kapatid, huwag kang mag-alala sa resulta. Kung hindi mo pa man ito nakikita, kung may pinagpipray ka man ngayon, hindi mo trabaho kapatid ang alamin pa kung ano ang ginagawa ng Diyos at kung paano niya sasagutin, paano mangyayari ang promise ni Lord. Ang assignment mo ay sumunod, magtiwala, sumigaw ng papuri, manampalataya sa ating Panginoon dahil kapag ikaw ay lumalaban sa pananampalataya, si Lord na mismo ay lumalaban para sa iyo. Because the battle is His. The victory is already written and by faith, you are just walking it out. Amen mga kapatid! Hey mga kapatid, nung sumigaw sila ng papuri, hindi lang basta sigaw yun. Yun ay prophetic declaration na panalo na sila. At habang sila ay nagpupuri, kumikilos ang Diyos. At sa bawat sigaw ng hallelujah, may pader na bumabagsak. Pader ng takot, duda, kahihiyan, kawalan ng pag-asa. Pero ito mga kapatid, pansinin nyo, hindi natapos ang kwento sa sigaw. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang praise sa praise moment or answered prayer, kundi sa pursuit of God after the praise. And if you've been shouting, praising, and walking in obedience like Joshua, listen closely mga kapatid. This is not the end. This is the beginning of a greater calling. Faith is a lifetime commitment, a daily decision, a walk that echoes through generations. Kaya for our last letter effort tonight mga kapatid, type in the comments mga kapatid, follow God for life. Let's declare it together mga kapatid. Sabihin mo ng malakas, follow God for life. Dahil ang totoong lakad kasama ang Diyos ay hindi natatapos sa pagpapala. Dapat iyon pa nga ang maging fuel ng mas matinding pagsunod. Amen! Kaya mga kapatid, let's go back a bit, no? Sabi dito sa Joshua chapter 6 verse 22 to 25, Rahab was saved. Pero rewind tayo ng konti mga kapatid, no? Sa Joshua chapter 2, kung maaalala nyo po mga kapatid, nagpadala si Joshua ng 2 espiya para malaman ang estado ng Jericho, the strength of the city, and the condition of the enemy. Ito mga kapatid ang twist, no? Yung mission na akala nila ay military operation ay naging divine appointment. Dahil doon mga kapatid ay nakilala nila si Rahab, no, habang nag-espiya sila doon sa city of Jericho. Si Rahab mga kapatid ay isang babae may madilim na karaan. Pero pinili ng Diyos na maging parte ng kanyang dakilang plano. So dito po mga kapatid, tinago ni Rahab ang mga espiya na pinadala ni Joshua sa bubungan ng kanyang bahay. So si Rahab, risking her life, her reputation, her safety. But why? Because she believed that the God of Israel is real. Buhay ang Diyos na kanila sinasamba. At dahil doon mga kapatid, hindi nakalimutan ni Joshua ang pangako niya. Hindi lang siya naging recipient ng mercy ng Diyos.
So, ginamit din siya, no, para ipakita ang grasya ng Diyos kahit sa mga tao may madilim na nakaraan. Kaya sabi nga sa Joshua chapter 6 verse 22 to 23, liligtas nga siya kasama ang kanyang ama, ina, mga kapatid at lahat ng kamag-anak niya. Ayon sa pangako nila sa kanya, no, ng dalawang espiya, and brought safely into the camp of Israel. So, ano pinapakita nitong mga kapatid? Ang mga taong pinili sumunod sa Diyos ay hindi napapahamak. Amen? Ang nananatili sa presensya ng Diyos, may kapayapaan at nalalayo talaga sa anumang kapahamakan. Joshua's commitment to God was lifetime, not seasonal. Dito natin makikita mga kapatid, no, sa kwento ng, hindi lang kwento ng tagumpay, kundi kwento ng character after victory. Now, pause for a second mga kapatid. I-check natin yung puso natin mga kapatid. At tanungin natin yung mga sarili natin. Kapag ba pinagpala ka ni Lord, sinagot yung mga prayer request mo, paano ka ba tumutugon? Kasi 'di ba, no naghihintay pa lang tayo sa answered prayer, halos araw-araw ka mag-devotion, mag-fasting, magpupuyat sa panalangin, na Lord, promise, kapag sinagot mo to, mag-church na ako palagi. Lord, kapag binigay mo to, magsiserve na ako sa'yo. Pero nung dumating na ang blessing, biglang naglaho. Baka nga ngayon kapatid, hindi ka na nga nagbabasa ng Bible o hindi ka na rin nag-journal. And thank you Lord, wala na rin. Minsan kasi mas minamahal talaga natin ang blessing, no, kaysa blesser. Mas sinasamba ang regalo kaysa nagbigay. Pero si Joshua mga kapatid, ibahin niya, no? Ibang klase ang commitment niya sa Diyos. Nung bumagsak ang walls of Jericho, hindi siya nag-stop para lang mag-party, yes. Nag-celebrate siya pero hindi sa victory, kundi sa kabutihan ni Lord, no? Hindi siya nakafocus doon because the true commitment is all in. Walang half measure. Now, fast forward tayo mga kapatid. From Joshua chapter 7 all the way to chapter 24, may kita po natin dito ang consistency ni Joshua. He led through victories and failures. May mga pagkakamali, may mga pagkatalo, pero kahit kailan, hindi siya tumalikod sa Diyos. That's why I love this, no? Joshua did not just start strong, he finished faithful. And that's what it means to truly follow God for life. Ang ending ng kwento ni Joshua mga kapatid ay hindi sa fame, hindi sa power, kundi sa faithfulness niya sa Lord. Sabi ni Joshua sa chapter 24 verse 15, "As for me and my household, we will serve the Lord." Hindi lang niya sinabi to para sa maganda ang farewell speech. This was the cry of his heart. Lord, hindi lang ako, kundi ang pamilya ko, kasama ko, sa paglilingkod, sa pagsunod sa iyo. Kaya ang tanong sa iyo kapatid, are you willing to lead your family to Jesus kapatid? Willing ka bang sumunod sa Diyos kahit hindi komportable, kahit mahirap, kahit counterculture? Sabi sa Luke chapter 9 verse 23, take up your cross daily, not yearly, not monthly, not when convenient, but daily. Araw-araw piliin mo sumunod sa pasanin ang krus. I-commit mo yung buhay mo. Hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil mahal mo si Lord. Sabi sa Matthew chapter 23 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ibig sabihin kapatid, yung pagmamahal natin sa Diyos full-time. All in ang commitment. And di ba kapag mahal mo ang Diyos, pati career, pamilya, finances, relationships mo, lahat susunod na yan kapag inuna mo siya. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, all of these things will be added unto you. To follow God for life means, hindi ka lang nag-worship sa Jericho moments. Naglalakad ka pa rin kasama ni Lord. Kahit tapos na ang laban. Hindi lang kasi sa victory kapatid ang pagsunod kay Lord, kundi sa lifetime of faith, obedience, yung devotion mo. Kaya kapatid, kung babalikan natin ang buong journey ni Joshua, makikita mo yung matatag na pananampalataya, yung kanyang faith in God's word, fighting God's battles. He did not fight for victory, but from victory. He followed God for life. Yung commitment niya, he stayed faithful hanggang dulo. Tandaan mo to kapatid, following God for life means daily surrender, not one-time emotion. Hindi ito na I used to serve God, kundi I'm still following Him today. Kasi kapag totoong nagpasakop ka kay Jesus, no turning back na ito kapatid. Tonight kapatid, kung random mo, tinatawag ka ni Lord mag-renew ng commitment mo,
buksan mo ang puso mo ngayon at sabihin mo, Lord, as for me and my house, we will serve you. I will follow you for life in victory, in waiting, and in battle. I commit my life to you. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang pangalan ni Joshua sa Hebrew ay Yeshua. Ibig sabihin, the Lord saves. At sa Greek, ito rin mismo ang pangalan ni Jesus. Joshua led Israel into the promised land. Pero si Jesus mismo magdadala sa atin sa promised land sa langit, sa eternal life. Joshua tore down the walls of Jericho. Pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus, napunit din ang tabing na simbolo ng separation between God and man dahil sa kasalanan. Kaya ngayon, sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang may direct access na sa presensya ng Diyos at anytime makakalapit na tayo. Hallelujah! Joshua conquered kingdoms. Pero si Jesus ay tumalo sa kamatayan. Noong 3 araw ay nabuhay namang muli. 7 beses na umikot, noong 7 araw ay bumagsak ang Jericho. Pero hindi lang sa Jericho nagpakita ng completion ang Diyos. Even on the cross, may isa ring 7. Ito ang kanyang 7 last words. Ang 7 huling salita ni Jesus. Bawat isa may dalang tagumpay. Sa bawat Father, forgive them. Today, you will be with me in paradise hanggang sa it is finished. Ipinakita ni Jesus na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa sigaw ng hukbo, kundi sa pagsuko sa kalooban ng Ama. Kaya sa Jericho, bumagsak ang pader. Sa Kalbaryo, bumagsak ang kasalanan. Parehong may 7. Parehong tinapos ng Diyos at pareho ring nagtagumpay, nagpapatunay na ang Diyos na nagsimula, ang Diyos din ang tatapos. Jesus ang word we believe in, the warrior who fights for us, and the way we follow for life. Kung si Joshua ang nagdeklara, as for me and my house, we will serve the Lord. Si Jesus ang nagsabing on the cross, it is finished. At dahil doon, we don't just follow a leader, we follow the living God, the Lord who saves, fights, and finishes with us. Siya ang ating Panginoong Hesukristo, the greater Joshua. Mga kapatid, kung ikaw to, na meron kang mga laban sa buhay, hindi mo pa naisusuko sa ating Panginoon. Anumang laban ito na hindi mo mabitawan, ito ng oras para ibigay na natin ang lahat sa ating Panginoon. At kung ikaw to na hindi mo pa tinatanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, ito ng oras para sabayan niyo ako mga kapatid. Sabay-sabay natin na iyuko ang ating mga ulo, itaas ang ating mga kamay, at sabayan niyo ako sa panalangin. Hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Bukan natin mga kapatid ang bibig natin at sabayan niyo ko sa panalangin. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Tulungan mo ko, Lord, na magbasako sa iyong kalooban at ibigay ang lahat ng mga laban sa buhay ko. Sa mga oras na ito, Lord, inubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you, Lord, mga kapatid. Sumabay ka ba sa prayer natin na mula sa puso? Congratulations, kapatid, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan. And 5 minutes, mga kapatid, ay matatapos na rin tayo. Pero bago yan, no? Sabay-sabay muli tayong manalangin at mag-agree kayo sa akin, mga kapatid, no? You say, yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. One more time, mga kapatid. Let's close our eyes and bow our heads. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, our Heavenly Father, our greater Joshua, the Lord saves. Maraming salamat, Panginoon, sa kwento ni Joshua at sa mga mensahe mo na nakapagpabago sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa. Lord,
Salamat. Binuksan mo, Panginoon, ang aming mata upang makita ang iyong katotohanan, ang aming isipan upang tanggapin ang iyong salita, ang iyong mensahe, at aming puso, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kung ano man ang aming napakinggan ngayong gabi, ito ay patuloy, Lord, na lumago sa aming puso, magkaroon, Lord, ng transformation at maraming bunga. Salamat sa kwento ni Joshua, Panginoon, kung saan, Lord, na natutuhan namin kung paano magtiwala sa iyo. Kahit hindi pa namin nakikita ang resulta, alam namin may ginagawa ka, Panginoon, behind the scene. Salamat, Lord, sapagkat yung mga laban namin na hindi namin kaya, ikaw nang lumalaban para sa amin. Salamat din, Panginoon, Lord, sa pagbibigay ng grasya upang kami ay patuloy na makasunod sa iyo. Lord, dalangin ko, Panginoon, na hindi lang ngayon ang salita mo, kundi, Lord, magkaroon, Lord Jesus, ng impact sa susunod na henerasyon. As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya kagaya ng declaration ni Joshua, ay maging declaration din ang buhay namin. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa pangako mo. Ngayon pa lang, Panginoon, alam namin na meron kang inihahandang maganda sa mga anak mo. Kaya tinataas ko ngayon, Panginoon, Lord, ang buhay ng mga kapatid ko na may mga pinagdadaanan sa mga oras na ito. Physically pagod, Panginoon, emotionally, mentally, Panginoon, even spiritually, Panginoon, ng mga lumayo sa iyo, mga nanlamig sa kanilang pananampalataya, mga nawalan ng pag-asa. Alam namin, Lord, na laging sariwa ang iyong grasyang iyong habag araw-araw, Panginoon. Laging handa, bukas ang iyong bisig upang kami ay tanggapin mo kung kami ay manunumbalik sa iyo. Kaya, Panginoon, ikaw ang patuloy na mag-abot sa mga kapatid namin na hindi na nakakapakinig, Panginoon, ng iyong salita sa aming OPM, sa aming Sunday service, sa mga hindi na umaattend ng church. In Jesus' name, Lord, ipanumbalik mo ang apoy sa kanilang puso upang makapagpatuloy, Panginoon, mag-recommit ulit sila sa iyo, Panginoon. Sundin, Panginoon, to follow you for the rest of our lives, Panginoon, to take up our cross daily at itakwil namin ang aming sarili, Panginoon. Tinataas ko, Panginoon, mga kapatid ko, Lord, na may mga pinagdadaanan, may mga sakit, Panginoon, in Jesus' name, Lord, na tinamaan ng mga lindol sa iba't ibang parte ng mundo, Lord. Ang patuloy, Lord Jesus, na magbigay ng protection, Panginoon, sa mga anak mo, saan man sila naroroon ngayon, Panginoon. Padala mo, Lord, ang mga anghel mo upang sila ay samahan, maging sa mga pagbabiyahe nila, Panginoon, sa mga business, sa mga minimit nila, Panginoon, iba't ibang clients, Panginoon. Dalangin namin na patuloy magkaroon ng mga close deal, Panginoon, mga estudyante namin, Panginoon, tulungan niyo po sila, Lord. Ikaw magbigay sa kanila ng karunungan, Panginoon. At Lord, ganun din sa mga kapatid namin na sa office, patuloy ka magliwanag sa buhay nila. At ganun din, Lord Jesus, sa mga kapatid ko na patuloy mong ginagamit, Lord Jesus, sa iyong simbahan. Pagpalain mo, Lord, ang gawa ng kanilang mga kamay upang patuloy din po sila, Lord, na makapagbigay, local man, Panginoon, abroad, Panginoon, Lord Jesus. Patuloy na mag-bless, Panginoon, sa kanila, na siksik-liglig at nag-uumapaw ng pagpapala. And Lord, tinataas ko mga kapatid ko na may mga sakit, Panginoon, may mga trangkaso, may mga lagnat, in Jesus' name, pinalayas mo na, Panginoon, itong mga pader ng Jericho sa buhay namin, Panginoon. Mga financial crisis, Panginoon, mga sirang relationships, Panginoon, sa family, Panginoon, and even sa mga marriages, Panginoon, ikaw magre-restore, Panginoon. Ganun din po, Lord Jesus, sa mga bayarin namin, sa mga bills namin, in Jesus' name, you will provide, Panginoon. Ikaw ang Diyos namin na hindi nauubusan ng yaman sa langit, kaya tulungan mo kami na magtiwala lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, at ikaw din ang aming great healer sa mga sakit. Kaya salamat dahil sa iyong mga latay, sila'y pinagaling mo na. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong gabi. Ito ay maitanim sa puso namin. Dalangin ko na marami pa, Lord, maabot na iyong mensahe. Special blessing, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, na inuuna ka sa mga gawain. At ganun din tinataas namin, Lord, ang sanktuaryo namin, Panginoon, na ikaw patuloy na magpadala, Panginoon, ng mga manggagawa na may puso na tapusin ang iyong simbahan. At Lord,
Alam namin, magiging maganda ito. Marami ang madadalang kaluluwa, Panginoon. Kaya Lord, patatagin mo ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak na sumusunod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus, sa aming pagtulog ngayong gabi. Bibigyan mo kami, Lord, ng peace, ng kapahingahan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, thank you again sa katagumpay ng aming gawain at sa mga gagawin mo pang maganda sa buhay namin, sa kasagutan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama ngayon, Lord Jesus. Naramdaman namin, Lord, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang katagumpay na aming gawain ngayong gabi, tanging sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid, no? Tapos na po tayo ngayon sa ating OPM this Wednesday night at tunay nga na pinagpaala tayo ng presensya salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Kaya muli mga kapatid, ako nga po pala ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya this Wednesday night. Kapatid, no, kanina kung sumabay ka sa prayer natin na galing sa puso, congratulations dahil meron ka ng buhay ng walang hanggan. At kayo naman mga kapatid, sabay-sabay natin i-declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Powers in you, Messiah. And that's our Lord Jesus Christ, the King of all kings, the Lord of all lords. Keep shining brightly for Jesus. See you again. Bye.